Ang mga nanonood dyan sa nanditong lahat, suyo na lang uli, pakitayo uli kayo, 1 Corinthians chapter 6, verse 10. Okay. Basahin po natin pareho, English at Tagalog. Good morning. Ganito sabi ng salita ng Diyos, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga magtutungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Manalangin po ulit tayo. Panginoong Diyos, sa langit, salamat po na marami. Banal na Espiritu, ikaw po ang magpala sa amin. Ang dugo ng Panginoong Sus ang patuloy na dumalisay ng aming mga karumihan sa isip, salita, sa gawa, sa ugali, sa nakaraan, kasalukuyan. Kahabagan niyo kami, pagpalain sa pangalan ng Panginoong Sus. Amen. Okay. So, balikan uli natin yung talata. Pansinin po natin yung talata. Hinihimay-himay po natin isa-isa yan. Nakuha na po natin yung tips. Kasalanan ng pagnanakaw. Yung covetous, kasalanan ng pagiging makasarili. Hindi ho tama na tayo ay wala nang hinaligap kundi gusto natin. Ang tama ho yung gusto ng Diyos ang ating unahin. Kahit bagyuhan, unahin natin ang Diyos. Alam niyo ho bang mas nakakatakot ang buhay na hindi para sa Diyos. Hindi nakakatakot ang bagyo. Ang nakakatakot ay ang Diyos. Kasi maging ang bagyo, kontrol ng Diyos yan. Kahit naman kayo nasa bahay mo, pag oras na ng Diyos, kahit walang bagyo. So maganda, hindi ako nagmamayabang. Totoo yung sinasabi ko. Ay halimbawa, hindi nga natin alam. Kung kaya nga tayo pumanaw sa kasagsagan ng bagyo, ay panahon na natin. Huwag na natin sisihin yung malakas na bagyo. Sagyang panahon natin. Tama ba? At dahil meron din namang namamatay kahit hindi bagyuhan eh. Tama ba? Ay mamamatay din tayo, may bagyo. Wala, di mamatay nang naglilingkod sa Diyos. Hindi yung laging tayo alalang-alala sa ating buhay. Amen. Tama ba? At katulad niya, nag-aaral tayo ng prayer. Di apply natin ngayon. Why worry when you can pray? Kaganda-ganda ng mensahe. Tama? Ganun lang ang buhay. Mas masarap ngang i-apply ang salita ng Diyos sa parang hindi mo nakaya, Diyos na ang nagawa doon. So, ating iwasan yung pagiging wala nang inintindi kundi sarili. Sagaya naman tayo papanaw. Pakita lang na hindi atin ang buhay. Dahil kung iyo yan, ay tangan mo yan. Hindi mo tangan. Hindi mo makain tanganan. So, nalampasan natin yung covetous. Dito tayo tututok ngayon sa drunkards. Siguro naman wala na ng baptist na ganyan. At kung meron, ay di paalaala. Leo, paalaala lang sa'yo. Kung sakasakali. Sa Tagalog yan ay manglalasing. Manglalasing. Sana wala na dito na naglalasing. Literal yan. Manglalasing. So, 3 puntos lang tayo. Tayo may baptism ngayon. Amen? Kalain mo, hindi rin nahadlangan. Mas sanaw nga ang tubig magagamit sa ating babaptize ngayon. Kalain mo yan. Timing na timing. Okay. Maglalasing ko. Huwag kayo masasaktan. Kayo mga nanonood yan kung kayo ay maglalasing. Matuwa na lang kayo at kayo napapaalalahanan. Una nating titingnan sa Bible, ang paglalasing ay under bad influence.
Tinignan niyo po sa Bible, yung maglalasing, hindi yan sinasang-ayunan talaga ng Bible. Ang magbabarek, kahit yung patikim-tikim ka lang, basta nainom ng alak, yan po'y hindi influensya ng Diyos. At ang taong, lalo na yung gumon, ay hindi influensyado ng Diyos. Tingnan po natin ang patunay sa Genesis 19:33. Tingnan niyo po ang nangyari. Meron hong 2 anak si Lot. Tandaan niyo ba yan? Dahil ginunaw ang Sodoma at Gomorrah, ay piho natalpog ang tao. Ay ngayon, iniisip ng 2 magkapatid, sino man liligaw sa atin ngayon? Tama? Ay paano pa magkakaanak tayo niyan? Paano pa magkakaroon ng hahaliling binhi ang ating ama? Alam mo, kanila naisipan, lasingin natin ang ating tatay. Ano kanilang palusot? Ay di, paglasing na, alam nyo na. Kung kayo nagbabasa ng Bible, nako, kaya mga kapatid, ang daming kalaswaang napapaloob sa barikan. Kaya hindi magandang influensya. Yung iba nga, hindi pa nagbabarik malaswa na. Di lalo na kapag under influence ng alak. Tama ba? Tignan nyo. At pinainom nila ng alak ang kanilang ama sa gabing yaon. At pumasok ang panganay at sumiping sa kanyang ama. At hindi na alaman ng ama nang siya'y mahiga na nang siya'y magbangon. Alam niyo ba 2 anak ni Lot na anak niya? Dahil ng alak. Is that good influence? Oh. Naintindihan niyo ba yan? Kaya yung magbarek, masama yan. Masamang impluensya yan. Aba, binanata ng Muslim yan kung ikang Bible ninyo sa Diyos, ba't may ganyang record? Alam niyo, ang totoo, ang Diyos ay honest. Dahil paano mo malalaman ang masama kung hindi niya ipapakita? Ang kanilang aklat, pinilter, tapos ang kanilang buhay naman, busayak. Ano? Tama ba? Hindi nyo ba alam na si Muhammad nang rape yan? Oh. Wala nga sa kanilang aklat. Ay, yung kanilang buhay. Totoo. Yabang na yabang ng Muslim na yan. So, under blood influence. Kaya yung drunkard, pagbabarik, paglalasing, pag-inom ng alak, yan po'y hindi magandang influensya. Kaya kalimitan din yung mga babae na nakikibarek sa kapwa mga lalaki, sa mga lalaki, na mga estudyante, mamamalayan mo na lang, buntis na yung babae. Bakit? It's beyond hair control. Oo, maraming hiwaga ang nagaganap dyan. Tama? Oo, nako. Kadaming ganyan. Isaiah 5 verse 11 and 12. Sa aba nila na nagsisibangong maaga sa umaga upang sila'y makasunod sa nakalalasing na inumin. Kalain mo yan, di pa nagmumumog. Na nagtatagal hanggang sa kalaliman ng gabi. Hanggang sa mag-alab ang alak. Di ko kita Sa ano? Sa ano yun? Sa kanila. Verse 13. Tuloy natin. At 12. At ang alpa at ang biyula, ang pandereta at ang plauta at ang alak ay nanga sa kanilang mga kapistahan. Yan, nako, yung alak na yan. Kaya yung pistahan, hindi talaga yan sa Diyos. Kung saan may pistahan, nandiyan ang maraming barikan. Tama? Bad influence yan. Kaya yung pistahan, hindi yan sa Diyos. Bakit? Ay kung yan ay sa Diyos, bakit may barikan? Tama?
Ba't may inuman? Kaya ang baptist hindi na may mista. Pero kung bigyan ng pagkain, praise the Lord. At least hindi pumunta. Amen? Sana naintindihan ko natin yan. Nasa kanilang mga kapistahan, ngunit hindi nila pinakkundanganan ang gawa ng Panginoon. Yan. Wala hong mahilig sa alak na mahilig sa Panginoon. Totoo yan. Amen? Walang magbabarek na palasimba at mahilig sa Diyos. Tingnan nyo yan, walang pakundangan sa Panginoon. Bakit? Barik nga Ano? O ginunita man nila ang gawa ng kanyang mga kamay. So, ibig sabihin, hindi talaga impluensya ng Diyos ang mag-inom ng alak. Yan nga yung mga taong walang pakundangan sa Panginoon. Kaya kayo mga young people, ha? Jade, ha? Huwag kang magbabarik, ha? Kuya James, tama na, ha? Ayun baka naman ko yung inatikim-tikim doon sa siko, hindi namin alam. Ano? Ayaw ng Diyos yan. That's bad. Kayo mga nanonood, tama na. Ipag-tides na lang ninyo yung ibibili ng alak. Meron talata sa Isaiah, o bakit kayo gumagastos ng walang kabuluhan kaparakan? Iyan na po yung paggastos na walang kabuluhan kaparakan. Tapos minsan, hindi makapagbigay ng baon sa kanyang mga anak. Hindi makapagbigay ng budget sa kanyang asawa. At pag nagbigay, sisigawan pa. Bakit? Ay pang-inom yun. Pang-inom yun. Tama ba yung brother Sergio? Siguro kay dati gayon din ano. Baka naman hanggang ngayon. Amen. Iba-iba na pastor. Praise the Lord. Sa bad influence po yan. 28 verse 7 ng Isaiah. Tingnan po natin. 28 verse 7. Gayunman ang mga ito ay gumigiray. Yan, kita mo yan. Talaga naman yan. Nakakapa-English Tingnan niya, yung mga lasay, gigiray-giray. Maganda bang influensya yun? Ikipagiray-giray. Ay, sulong lito. Tigil-tigil Pag hindi ka nasampal ni Dindin. Gayun man, ang mga ito ay gumigiray dahil sa alak. Tama? Sino ka gigiray-giray? Sa daan. At dahil sa matapang na alak, ay papay-hapay. Ang ganda ng Tagalog. Ano? Siguro sa kanilang version, mas maganda yan. Ito pa malupit, ang saserdote at ang propeta. Pati ka naman mga pastor noon, o saserdote. Merong mga leader na hindi talaga saved. Hindi automatic pastor saved. Merong mga pastor na hindi rin saved. Kaya makikita ninyo ang kaligtasan, biyaya talaga. Wala yan sa posisyon. Pati saserdote o pati propeta ay gumigiray dahil sa matapang na alak. Sila'y nangasakmal ng alak. Sila'y pahapay-hapay dahil sa matapang na alak. Sila'y nangamamali sa pangitain niya. Ay mahirap talagang tumama sa pangitain na yan. Nakita ko ang Panginoon. Ibang Panginoon niya. may sungay. Nangamalis pangitain, sila'y nangatitisod sa paghatol. Kaya yan ay mga pinuno man ng relihiyon, mga pinuno man ng lipunan. Kaya yung mga pangulo ng barangay, pasalasala ang hatol. Pasalasala sinasabi, ay lasing Ay di lalo yung mga mayor natin, mga gobernador natin, mga senador natin, mga presidente natin. Kaya ang lulugar, maghanap kayo ng magiging leader na hindi nagbabarek. Ang problema lang, merong kaya noon. Okay? So, yun po.
Masama ang impluensya niyan. Hosea 4:11. Hosea 4:11. Ang pagpapatutot at ang alak at bagong alak ay nag-aalis ng kaalaman. Ay, totoo. Yung aking tiyuhin bago magbarek, nagpahabilin sa akin ng, kung hindi ako nagkakamali, 600 pesos. Kung tama pa ako. Ano? Di pinahabilin sa akin, yung tagong-tago, ayaw mauutangan. Di patago sa akin, yung kapatid ng tatay, Chimpeng. Abay, nung mabarek, nung malaseng, ay katanungan nasaan kaya yung aking 600? Saan kaya napalagay yun? Palibasa ako'y mabait. No? Kaya ako'y naligtas. Ako'y, sabi ko, di kay Tiyo, pinahabilin mo sa akin. Alam mo, sa tuwa, binigyan ako ng 20 pesos. Ang laki pa ho ng 20 pesos. Kaya siya hindi magkaintindihan, 600, pinagbilihan ng palay. Sa tuwa, binigyan ako ng 20 pesos dahil isinauli ko. Dahil sabi ko, Tiyo, di kay binalik mo sa akin. Ibig sabihin, kapag ikay barek, nawawala ka sa sa bait. Nagkaalis ng kaalaman, nagiging mangmang. Nawawala nga sa katinoan ng marami magbabarek. Ay kung sasampalin mo't bubugbugin ng asawa mo, ay yung kay matino. Sisigawan mo ang mga anak, uutosan, ibili mo ako ng alak. Napakaraming walang katinoan sa alak. Maraming mag-asawa naghiwalay dahil sa alak. Tama ba? Maraming nagkapatayan diyan, magkakapatid, magkakaibigan. Yung nga mismong kabarikan, nung sila ay malasing na, nag-undaya na ng saksak. Maraming rape case dahil din ng alak. Maraming nababangag dahil ng alak. Is that good influence? Ang linaw ng Bible, bad influence. Under bad influence. Kaya yung alak ay maliwanag, yan po ay masama. Efeso 5:18. Efeso 5:18. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan. Kung saan may barikan, dyan may kaguluhan. Tama ba? Tama ho ba? Kaya kayo mga bata, naku, mapalad kayo at nakakapakinig kayo ng salita ng Diyos. Kaya inyong mga anak dito, dalhin nyo dito. Bakit? Ba yung ikimapaalalahanan ng ganito'y kasarap? O, yung ating video ito, inyong i-post, inyong i-resend. At inyong, para makita ninyo na yung alak ay masama. Sa kalusugan, sa lipunan. Then, number 2, not only under bad influence, ito pa malupit mga kapatid. Bagaman nahagip na din, ito'y unwise. Unwise. Yung drunkard, yan po'y not only under bad influence, yan po'y kamangmangan. Are you with me? Maas, ulaga, mangmang, uto-uto, ang mga taong nagbabarek. Pag Bible ang iyong tiningnan, yan ay salita ng Diyos. Alam mo, sa totoo na ako'y garni, ito'y akin. Ako'y hindi lang sa akin masama ang magbarek. Kundi, hindi rin ako magpapabarek. Hindi nyo ko ibig sabihin? Ako'y hindi magsasabong. Kaya hindi rin naman ako mag-aalaga ng sasabungin. At ipagtitinda ko pa yon. Dapat ganun ang ating silip. Hindi nga tayo nagawa, ay tayo naman ang nagbebenta. Tayo naman ang pagka tayo punsyonan. Alam mo, pag ikaw ang puno ng bahay mo, huwag kang matakot na huwag kang magpabarik. Ikaw ang may papunsyon halimbawa, sa aking bahay, ako hindi magpapadasal. Ay, alam ko, mali ako magpapadasal.
Alam kong mali ang barik, ba't ako magpapabarik? Hindi nga ako nagbarik. Ay, ako din ang nagpabarik. Anong iniiba, no? Tama ba? Ay, Pastor, hindi natin mapipigilan yan. Yung aking mga loved ones. Saan hindi mapipigilan? Kahina mo naman. Ikaw ang may papunsyon. At di wag umaten kung ayaw. Kaya gala pupunta sa iyo dahil pababarikin mo. Para yung lamay. Para yung lamay. Kaya lang pala maikidamay sa iyo dahil may sugalan. Para kung walang sugalan, hindi nakapupuntahan. Abay, huwag kang pumunta. Maililibing ko yung partay na yan kahit wala ka. Tama ba? Ang mahalaga lang, may paninindigan ang Kristiyano. Hindi ka nga nabarik, ay nagpapabarik ka naman. Tama ba? Hindi ka nga nagsusugal, nagpapasugal ka naman. Hindi ka nga nagsasabong, nagtitinda ka naman ng sasabungin. Anong iniba nun? Hey, matuto tayo. Tagal na nating naikinig ng salita ng Diyos. Ano ka ga nakikialam ng salita ng Diyos? Amen. Tama ba? Di yun nagsasabong. Nagtitinda naman ng sasabungin. Alam mo sa akin ko, kay may tandang, pag laki-laki niya, titinulahin ko na. Tama? Ay nagkakabaptis kay puro sasabungin ang nasa iyong harapan ng bahay. Ano yan? Hindi maganda yun. Amen. Tama ba? Parang yan. Masama. Mangmang ang magbarik. Nagpapabarik ka naman. Ako, pastor, hindi nataya ng wedding, pero ako'y nangungubra. Kalimitan ho ng puser. At kalimitan ng puser, user. Naintindihan nyo ba yan? Oho. O, tingnan pa ho natin. O, tingnan natin na ito'y unwise. Proverbs 20 verse 11. Andiyan pa ba kaya? Ang bata man ay nagpapakilala sa kanyang mga gawa kung ang kanyang gawa ay magiging malinis at kung magiging matuwid. Ba't yan? 20 verse 11. Nagkamali ako ng... verse 1. Tingnan po natin verse 1. Ang alak ay manunuya. Ang matapang na alak ay manggugulo. At sinumang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Ang liwanag. Tama ba? Ang alak ay manunuya. Ang matapang na alak ay manggugulo. At sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Unwise. Kaya matatalino ang hindi nagbabarik. Amen. Number 2. Hindi pa. 21 verse 17. Tingnan po natin. 21 verse 17. Ang umiibig ng kalayawan ay magiging dukha. Ang umiibig sa alak at langis ay hindi yayaman. Kita mo yan? Ang ganda ng Bible. Tama. Kaya mapalad si Mac S. Yayaman yan. Engineer, hindi nagbabarek. Yayaman din si Mary Baby. Abay, hindi nagbabarik eh. Huwag lang kayo magpapabarik din. Alam nyo, meron daw, meron ako napakinggan isang pastor, yan daw yung pastor hindi totoo, yan daw nag-iinom, nagpapayaman din. Bakit? Ay dating bilyonaryo, ngayon ay mayaman na lang. Dating bilyonaryo, ngayon mayaman na lang. So, ang punto mga kapatid, walang galing yan. Unwise nga. Kalain mo bibili ka ng alak, ay di pasikatan lang yan. Sa totoo no, yung inuman, pistahan, yan ay pasikatan lang yan. Amen. Nakakahiya naman sa kapitbahay ko, kami lang ang walang handa, tayo mangutang, nang tayo may maipabarek. Yan pa malupit dyan. Mangungutang. Para lang may patunayan. Tama? Opo. Yung aking kakahin, ang asawa iglesia, lagi nang minura.
Oh, maghahanda ka naman. Tapos mangungutang ka. Ay, iglesia yun. Kaya ganon. Iglesia backslider. Pero kahit paano, na-retain sa kanya na mali yung pista. Sana'y namatay na naligtas yun. Lagi ko nang winitnessan yun eh. So, ang umiibig ng kalayawan ay magiging dukha. Ang umiibig sa alak at langis ay hindi yayaman. Magastos yan. Mahal ngayon ang alak. Tapos may katerno pa ng sigarilyo. Brother Rani, napakapalad mo. Ano kahit kinag-aalak pa nagsisigarilyo? Ano kahit tsura mo na? Ano? Eh, napakapalad mo. Amen. Tama ba? Oo. Tingnan po natin. 23 verse 10 and 11. 20 and 21 pala. Huwag kang mapasama sa mga mapaglango. Huwag kang sasama. Eh, hindi ka nga nain. May kasama ka naman. Pero iba ho yung naikilipon at nakikipamulutan. Napakatalino ka natin, ano? Ako hindi nabarik. Ako namumulutan la. Lahat masarap ang pulutan. Ako yung nagwi-witness. Sa mga mayamong nangangain ng karne. Oh, pati may yung ibig sabihin, lahat ng karne, pati bayawak. Pati ano ngayon, yung tuko, nakita ko sa Facebook. Lupit. Pati uloy kain malutong-lutong. Kain. Pati tuko, pati yung pinagsama, isang tuko. Ipinulupot yung ahas. Saka pinirito, sabay tuko at ahas. Kumasagpang. Ew. Ba? Totoo yan. Tao nga kinakain ng kapwa. Yung pag naman tuko. Verse 21. Tingnan niyo po, verse 21. Sapagkat ang manglalasing at ang mayamo ay darating sa karalitaan. Tingnan niyo ha. Ito ikang maglalasing at yung mga sugapa sa karne ay darating sa karalitaan. Maghihirap. Amen? Kaya unwise. Amen? Alam niyo, mayroong nag-analyze yan. Yung ginagastos ng tao sa pag-iinom ng alak at paninigarilyo, kung naipon daw sa isang taon, ay ilang hollow blocks na ng bahay. May bakal pa. Isang taon lang yon. Ay kung ikaw ay 20 taon nagbabarek, at may magandang bahay ka na. Tama ba? Ang masama nito, wala noon, masama ang katawan, yun. Kaya unwise. Are you with me? Mga ito na may puro mga good boy na. Jade. Jade nga ba ang pangalan mo? Hindi ka na magbabarek. Praise the Lord. Kuya James, ikaw patawa-tawa ka pa dyan. Baka ikaw naman Okay, verse 22. Tingnan po natin ang verse 22. Tapos na pala yan. 29 to 35. Same chapter. 29 to 35. Ano sabi dyan? Sino may-ari? Sinong may kapanglawan? Sinong may paikipagtalo? Sinong may daeng? Sino ang may sugat na walang kadahilanan? Magaling pa kinasugatan ng pagbabasketball Sino ang may maningas na mata? Namumula-mulang mata. Sino pa? Sige, tuloy natin. Silang nangaghihintay sa alak. Silang nagsisiyang upang humanap ng pinaghalong alak. Sige. Huwag kang tumingin sa alak. Pagka mapula. Pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Sige. Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Pag kumagat na ang ingay. Ano pa? Ang iyong mga mata ay titingin ng mga kakatuwang bagay. Alam mo yung pangit na ganda. Ang sexy mo yata ngayon. Pero lumba-lumba ang kaharap. Ang sexy mo ngayon. Nagiging unwise talaga na. Amen. Tama ba? At ang iyong puso ay
nagbabadya ng mga magdarayang bagay. Wala na. Hanggang saan ba yan? 34. O ikaw ay magiging parang nahihiga sa gitna ng dagat. Nesty. Pag yung hay na sa alak, parang nasa langit. O parang nahihiga sa dulo ng isang, palo ng sasakyan. Hindi ka naintindihan. Verse 35. Kanilang pinalo ako, iyong sinasalitaan, at hindi ako nasaktan. Yan. Yung pala yung malakas ang pag-anesthesia ng alak. Putol ang ulo, wala akong ramdam. Kanilang hinampas ako, at hindi ko naramdaman. Kailan gigising ako? Aking hahanapin na uli. Akalaan mo yan? Pagkatapos mahulasan asan pa uli? Kaya napakamangmang yung magbabarik. Amen? Kung magaling na tatay naaligtas, akalain mo maghapong nag-aani. Maghapong nag-aararo. Paghapon, magbabarik. Pagkatapos magbarik, magtutungit hanggang madaling araw. Kita mo nga, kung hindi naaligtas, baka utas na. Pero ngayon, mag-uutsinta na. Malakas pa. Katulong pa dito. Biyaya ng Panginoon. Iwasan natin yung iba. Tayo may baptism pa. So, not only under bad influence and wise lust. Ito malupit yan. Unsaved. Unsaved. Tingnan niyo po. 1 Corinthians yan. 1 Corinthians chapter 6, verse 9-10. Yan po ang pinakamabigat. Hindi, 1 Corinthians uto yan. 6, 9, and 10. Basahin natin ang 9 and 10. Hindi ba ganin nyo nalalaman ng mga liko, ibig sabihin, kasama sa kasalanan, liko, hindi matuwid, ang pagbabarik. Kasi nakalista dyan Hindi naman kayo pupunta ng impyerno dahil kayo magbabarik. Isa yan sa kasalanan. Lahat ng uri ng kasalanan magdadala sa tao sa impyerno. Pero isa dyan ang pagiging mag-iinom ng alak. Ano sabi? Hindi ba ganun yung nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid. Napag-aralan natin yan. Ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Napag-aralan natin yan. Ni ang mga mangangalunya. Napag-aralan na po natin yan. Ni ang mga nang bababae. Napag-aralan po natin yan. Ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Yan po yung ating pinag-aralan. Kabaklaan. Ni ang mga magnanakaw. Napag-aralan na din po natin yan. Ni ang mga masasakim. Napag-aralan na din po natin yan. Ni ang mga lalasing. Ngayon natin tiningnan. Ibig sabihin, kasama sa listahan ng mga hindi pupunta ng langit. Unsaved. Ayun pag sinabing unsaved, hindi pa langit. Hindi pupunta ng langit, pa-impyerno yun. Salamat kayo. Kayo ay binago ng Panginoon. Napatawad na ng Panginoon. Amen ho ba? Dahil nagugulantang ako, hindi ho ngayon talamak ang magbabarik ay lalaki lang. Pati mga babae, mas nakagugulantang ay garne. Hindi lang lalaki, hindi lang babae. At least noon, may mga babaeng nagiinom, pero mga may asawa na. Ngayon, young people. Nung ako'y pumunta sa birthday yan doon kay na madam yung isang young people doon daig pang tumagay ang lalaki Gin yun, gin. Hinaluan laan ng tubig. Ay laklak At matining, hindi basta nalalasing. Nakakagimbal. Ang daming ulaga dahil ng alak. At ang
pinaka-miserabling kaulagaan ng alak, hindi mo alam, pa-impyerno kapag namatay. Yan ang pinakamalalim na kamangmangan. Ipinagpalit mo ang kaluluwa mo sa alak. Naiintindihan nyo ba yan? Masakit yan. Magandang tayo nasasaktan. Tayo matauhan. Tama ba? Opo. Wag ko tayong ulaga dahil ng alak. Sabihan nyo, inyong mga anak, nagumon sa alak. Kaya magandang tayo mag-ayos ng buhay nang tayo makadarang sa ating mga kasambahay. Magandang tayo ay halatang nababago. Alam mo, kahit may kayong mangaral sa mga kasambahay mo na ikaw mismo may hindi nababago, paano maniniwala yan sa'yo? Tingnan nyo ha, sa Sodoma at Gomorrah, ini-announce ng Diyos, nagugunawin ang Sodoma at Gomorrah. Ang sabi ng anghel kay Lot, pangaralan mo kung meron kang mga mahal sa buhay dito. Dahil gugunawin ng Gomorrah. Alam nyo ba, nung nagsalita si Lot, nililibak lang siya. Nililibak lang, Lot na ito. Kami pangangaralan na yung buhay na may. Alam mo, sa mga kapatid, kahit tama ang ating sinasabi, pero ang buhay natin sala, lilibakin lang tayo. Lilibakin lang tayo, babalik yung sinasabi sa atin. Lalo kung tayo matigas, hindi rin tayo nasasaway sa mali natin, ay babalik lang sa atin lahat ng sinasabi natin sa kanila. Naintindihan nyo ba yan? Tama ho ba? Mananaway ka magbarik. Eh, hindi naman lang ang kasalanan ibarik, pati ugali. Tama ho ba? So, sana makatulong talaga tayo sa ating mga mahal sa buhay na hindi paligtas. Hindi natin alam kung sila'y pinili o hindi. Alam mo, sa totoo na, kaya ako'y nagtatapon ng mga mensahe sa media. Hindi ako extreme dyan. Ang ayaw ko lang gamitin yung Facebook sa mali. Pero talaga ako'y magtatapon ng talata diyan. Bakit? Ang tunay na laban, nasa lubong, hindi natakbo. Tama ba? Salubungin mo ang masamang sistema ng mundo ng salita ng Diyos. Abay, may nakakarating sa akin sa ibang membro ng simbahan. Lalo ako'y magpo-post ng modesty. Abay, may nakarating sa akin eh. Uy, ako'y nagbago na eh. Sa ibang simbahan yon, ako'y nagbago na sa aking gayak eh. Ay, nababasa ako kay Pastor Eloy. Nababasa ako kay Pastor Eloy. Dapat pala yan. Hindi ako ang pastor niya. Pero natutulungan ko yung ibang pastor dahil sa aking pinagdadadali. Ngayon, nag-post ako. Masarap, lalong sumunod sa Diyos kahit bagyuhan. Tama, may magpapasalamat uli niyan. Abay, may nag-like doon, iniinang ko sa kasal. Siguro wala rin balak sumimba ngayon. Eh, nung mabasa yun, nakakatulong yun. Ang nakakalungkot lang na yan ay kung kayo mismo hindi matulungan. Ay yung iba'y natutulungan, iba'y kayo hindi. Baka kayo mayabang. Tama. Amen. Pero kayo natutuwa. Alam nyo ba, yung mga ginagawa nating outline, lumapit sa aning isang prayer and pastor, ako'y nagde-discipleship, yan ang ginagamit ko. Amen. E di yung naaakay nilang kaalaway at bibahagi tayo. Dahil niyan, salamat sa mga nagawa ng background. Nagagamit po yan ng Panginoon. Tama ho ba? Kaya post lang tayo ng post. Masama ang mundo, ang kailangan nila ay mga godly messages. Godly messages. Maliwanag ho ba? So, huwag kayo magbabarik. Pa-impyerno, magbabarik. Ang inyo ba mga kasambahay, nagbabarek? Siya, mag-ayos tayo ng patotoo. Mag-ayos tayo ng patotoo. Makita nila na ang ating buhay talagang nabago. Dahil pa-impyerno yung mga yan.
pag hindi nila nakita ang buhay na nasa kay Kristo. Amen? Dito ako magtatapos. Naalala ko lang ihahabol ko sana si Shekinah. Inilaban ko talaga si Shekinah. Sukdo lang si mabuhay na kahit abnormal. Siyempre, magulang ka, sabi ng doktor paglalaban mo ba? Ay, anak ko yan O, gumastas ka ng 160, wala naman na pala, muntik pa mamatay ang aking asawa. Ngayon, sabi ng aking bayaw, ipatutol po ba natin bayaw? Sabi, wag na. Napayuhan ako ni Sheila. Sabi, Pastor, hindi talaga, walang aamin dyan. Magtatakluban talaga yan. So, ang punto natin, walang perpektong simbahan. Tama? Check, meron kayong napapakinggang preaching na nasasaktan kayo. Wag sana ang makakarating sa mga mahal sa buhay nyo na hindi naman mali, kung mga chismis. Itinutulak nyo sa impyerno ang inyong pamilya. Sa amin ang pastor, katapang-tapang mangaral. Ba't pa atin, John? Akala ko sino ba? Paano mo pa maaakay yung nataniman mo na ng ganun? Kung yung hospital nga, nagtatakluban, bakit naman? At saka hindi naman kasalanan yung makapakanig ng matapang na aral. Tama ba? Kaya mag-ingat ho kayo na dapat ang pinag-uusapan nyo sa pamilya ay maganda nang maganyak ninyo ang inyong kasambahay. Hindi yung, pag napalta ng aming pastor, saka ako na iimbitahan. Alam nyo, itinataboy nyo sa impyerno ang inyong mga pamilya. Amen? Magsisi kayo sa ganyong gawa. Katulad niyan, masama bang matapang ang pangaral sa kasalanan? Masama ba yan? Aantayin ko yung parang paring na kung magsalita, ang pastor namin. Magaling kung buhay pa yan. At saka mabuburing. Mabuburing. Amen? Tama ba? Maliwanag ko ba? Tayo na yung manalangin. Panginoong Diyos sa langit, salamat po na marami sa unang bahagi ng pag-aaral ng iyong mga salita. Nakakatuwa. May bilang pa rin kami ngayon kahit sa kabila ng signal